Kaugnay po sa iniwang pinsala ng Bagyong Marce, makipag-ugnayan tayo kay Dr. Edgar Posada, spokesperson ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, Director. Si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Doms. Magandang gabi sa lahat ng nanonood sa inyong programa ngayon. Director, sa kabuuan po ay ilan na po ba yung naapektuhan nitong Bagyong Marce at anong mga lugar yung pinakamatinding tinamaan, Director? Ang alanan natin ngayon, Doms, no? Kay Marce lang ito ay as of ngayon, no? Yung 21,273 na mga pamilya or 65,610 na mga individual at meron din tayong mga naninirahan sa evacuation centers ngayon, 8,383 na mga pamilya or 24,516 na mga individual na siniserve natin sa mga evacuation centers. And so far, Doms, wala pa tayong reported na deaths until now. At meron din tayong naiulat na preemptively evacuated bago siya dumaan, 11,858 families or 34,501 individuals. Ito ay sa Regions 1, Region 2 at saka sa Cordillera. Director, may mga naiwan pa po ba doon sa mga evacuation center? Lalo't ngayon may papasok na namang bagyo po. Sa ngayon, Doms, meron pa tayong itatala. As of late kanina, meron pa tayong 365 na evacuation centers in place, catering to 8,319 na mga families or 24,369. Tama yung sabi mo, Doms, kasi ang tinitignan natin ay posible na ito rin ang tahakin nitong si Bagyong Nika. So, kaya siguro hindi pa muna pinapauwi, no? Ang nakakaalam naman ito ay ating mga lokal na pamahalaan, mga kinauupulan kung safe nang pauwiin yung ating mga kababayan. Pero dahil nga, Domso, ini-expect natin itong si Nika by Monday siguro, and so I think mas okay na muna, lalo na doon sa mga posible pang madaanan at nadaanan nitong si Bagyong Marce na pansamantala doon muna sila sa mga lugar na safe, sa mga evacuation centers pansamantala, Doms. Director, sa ngayon po ba, batay sa inyong monitoring, ay humupa na yung lahat ng baha, Director? Meron pa rin mga lugar, na mga tinitignan natin na mga flooded, pero in general, Doms, na siya, humupa na, kaya nakaka-kilos na tayo ng konti, we are maximizing on that window para makapag-augment, maka-augment ng tulong at makapag-preposition pa para dito sa mga sumusunod pa ng mga bagyo, Doms. We are seeing about 2 to 3 more, after Marce. So talagang pinaghahandaan natin yun, Doms. Director, sa kabuuan po ay magkano na yung halaga ng mga napinsalang ari-arian? Kumusta po yung sa sektor naman ng agrikultura, Director? Sa ngayon, Doms, yung ating sektor ng agrikultura, wala pa tayong datos dyan, Doms, pero meron tayong cost of assistance, na naibigay na rin natin. Ito ay in terms of family food packs and non-food items. Ito ay kay Bagyong Marce ito, Doms, maabot na sa 3.687 million ito and counting, kasi patuloy naman yung ating pagtulong sa ating mga kababayan, which is also yung pag-uutos ng ating Pangulo na ibigay yung quality care kasama yung medical, lalo na doon sa mga evacuation centers at yung iba pa, yung mga malinis na tubig, siyempre safe yung titirhan nila, yung pagkain, yung mga family packs, hygiene kits, at doon naman sa mga magsisimula ng mag-rebuild ulit, meron tayong mga ino-offer ng mga family, mga shelter kits para at least makumpuni nila yung mga bahay nilang medyo nasira, Doms, na apektuhan nitong si Marce. Director, sa magkakasunod po na bagyo at sa kasalukuyang bagyo, may sapat po ba tayong resources para matugunan po yung lahat na pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan at maaapektuhan po ng bagyo? Meron tayong sapat na resources, Dom. So, tayo ngayon, we are very busy. In fact, yung mga ating mga opisyal, they are
nagpunta sila doon sa mga lugar na yon para talagang personal na pangasiwaan at tignan yung kondisyon. Kasi iba rin yung nakikita natin personal. No? Of course, we have our regional directors, regional offices, na talagang nakiki-coordinate because yan ang inutos sa atin, mag-coordinate in all levels at lalo na sa mga lokal na pamahalaan kung ano i-offer natin yung mga tulong at yung pag-i-inform sa kanila. So, yes, sapat DOMS ang ating resources sa ngayon at patuloy pa nga in fact yung ating pag-augment, no, pagdadala ng sabi ko kanina, we are maximizing the opportunity, that window of opportunity na okay pa ang panahon, and we are maximizing all available routes, no, either by land, by sea, or by air, depende kung saan ang pinakamabilis. And those may ulat ko lang, no, sa ngayon meron pa tayong yung mga road sections, no, tinanong mo kanina yung flooded areas, pero sa ngayon, as of today, meron pa tayong 30 na roads sa 3 rehiyon, no? Regions 1, 2, and CAR, no? Na hindi pa passable. Meron din tayong 24 bridges, no? Lahat ito dom sa Region 2. At yung dating hindi nadadaanan na ngayon ay nadadaanan na, meron tayong 11 DOMS. 4 sa Region 2 at 7 sa CAR. Director, doon naman po sa sitwasyon ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, ano po yung mandato at paghahanda ng Office of Civil Defense, lalo na po sa worst case scenarios, sakaling mangyari po ang isang malakas na pagsabog doon, Director? Oo, Doms. We are not taking this lightly. Yan din ang pag-uutos ng ating puting kalihim, si Secretary Teodoro, at na siya rin chair ng NDRIMC. Nagpahayag din si Yusek Nepomuceno as the Civil Defense Administrator, no, na siya yung punong abula, lalo na kahapon naglabas ng buga ng abo itong si Bulkang Kanlaon. However, nananatili siya doon sa alert level 2, ano? Pero we are not taking anything by chance, no? We are not leaving things to chance. Kaya worst case scenario tayo, ang sinasabi natin, yung dapat na hindi wala dapat nakatira doon sa permanent danger zone, at saka yung paglilikas, no? Paglilikas ng mga kababayan natin sa safe na lugar, yung reporting natin, yung ating pagkikipag-coordinate sa mga iba't ibang ahensya. At we are taking the cue, lalo na we are taking the cue from DOST, PHIVOX, no, for their expertise kung ano ang dapat gawin. At ang isa pa natin dito, siyempre binabantayan doon yung dahil nga nag-uulan, no, yung posible na talagang magkaroon ng mga mud flows, no, na that might complicate yung mga ordinaryong pagbaha. At ganoon din, no, pinapanawagan natin dun sa mga ka-experience ng mga dahil nga mausok, maabo, no, pwede tayong maglagay ng masks, no, sa ating mga ilong at bibig, tapos magsuot tayo ng goggles kung meron, o salamin para sa ating mga mata. At kung sakasakali, ano, kung hindi naman, lalo na kung medyo kagaya kahapon na medyo mataas, no, yung pagbuga ng apo, kung hindi din lang necessary man, natili na lang muna tayo sa ating mga bahay para mas ligtas tayo, lalo na dun sa hindi natin paglanghap ng mga particles ng bulkan. Alright, maraming salamat po Dr. Edgar Posadas, spokesperson ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi, Don.